umaga po muli sa mga isa sa atin. Kasama natin ngayon si Mami, no? Nakakalabas na kayo. Meron ba rin kayong quarantine pass? Quarantine pass, meron din. Binibigay. Bagay, malapit na naman kayo. So, may panibagong curfew hours. May panibagong i-announce sa atin, ano, na schedule ng ating o yung GCP natin, mga guidelines. Pag wala ka pala mga quarantine pass, ang curfew mo 24 hours. Oo. Pero kapag kulong ka doon. Unahan niyo po yung minister natin sa kulungan, Gadamar. Amen. Ganun pa man, ay tayo po magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo pa rin po dinito niya rito sa bahay pa ng bahan ng Covenant House, ano? Para magpuli sa Diyos. Nga naman, mas maaga tayo nag-start yan. Alas 8. Next time, alas 8. Mag-start na tayo. Kasi wala ko tayo sa Sunday school ng bata. Yung Sunday school ng bata. Kaya yung Sunday school natin yung maaaraw sa Sunday school ngayon, preaching service natin. So, bago po ako magpatuloy, ay pakinggan muna natin yung awitin po ng virtual choir na inihanda po nila. At linggo-linggo po ito, nagkakaroon po sila ng pag-asa. Ngayon po kasama po natin yung pinakabago pong virtual choir directors ngayon. Siya po yung nag-i-end ng ating mga video ngayon. So, atin pong pakinggan muna yung awitin. Ano ba? Oh,
Amen. Amen. Amen, Brother Jericho. Alright. Hey, brother. At, okay po, so ang galing yung tenor natin dun ngayon may kanya-kanya talagang edge talaga yung mga boses. Pero mahusay ang mga abot. Habang tumatagal, mas umuhusay at lumilinis. Pag kumanta na kayo ngayon ng physical, hindi na parang uli kayo nagsisimula. Kasi mas nasasanay na kayo sa virtual. Okay, so ganoon pa man ay tayo po'y magpapatuloy na pag-aaralan natin yung OBS na yan. Oo, maganda po kasi yung gano'n. Hindi na natin kailangan galawin yan. Hindi na nalapit siguro. Okay, so gano'n mismo lang. So sa ngayon po ay inaaral din ni Sister Sheila yung OBS niyo. Pwede gamitin sa streaming. So ngayon po, may mga ibang nakikita akong mga kapastorang yan. Pina-practice nila yung mga iba-iba pang mga application ng streaming. Di ba, naglalagay sila ng nila yung mga parang pinaka-title page ng pinaka-front page na kayo ng simbahan, yung oras pa. Hindi ko kasi alam o wala akong panahon para aralin pa yun kasi kulang yung resources na meron ako. Pero gano'n pa man, ay may mga kapatiran tayong may kakayahan gawin yun. So, syempre, pag gagawin natin yun, mas maganda yun, may sarili tayong internet yun. Pero sa aking pagkakaalam, wala yatang linya dito. Wala yatang linya ng PLDT fiber. So, kung meron na dito yung malakas dito yung blue. Yun na, no? Dito yung palit ng internet ng Sister Joy. Change siya ng PLDT fiber. So, patuloy ko pong ino-consider yung internet connection para dito sa simbahan. Madali magpakabit. Madali. Ang struggle doon yung pagbabayad. Kasi, kung 20, ilang Mbps is yan, sister? 10 Mbps is 1,500 o 1,290. So kung 10 Mbps yun, pag lahat kayo kumanig, wala na. Mabilis pa yung data mo. So converge sana maganda. Converge is fiber din siya, 25 Mbps, 1,500 naman. 25 Mbps. Pero natagpay natin kasi kung ito naman yung magagamit natin sa ministry, pwede natin ito makasya. Kalitigit, marami tayong hindi pa magkapanan sa panahon natin. Okay? So, maraming salamat po sa awitin na yun. Delight yourself in the Lord. No? Pag marami kayo, masyado maliit na yung space nyo. No? Baka sa susunod na lang yan, parang kasi nakilala kayo ng piso. Mga pictures nyo dahil sa gustong sumali lahat. Pero ganun po maganda pagkakataon yung mga girl lahat. Mas maganda yung pagkakataon. Sabi ni Brother Mert, maganda daw pagkaka-edit. In-edit mo daw siya yung boses nila. Oo. So sobrang gusto, kabuti ni Brother Jericho yung tono niya, talagang napapagalaw ng pwesto eh. Patingkay ka ba na Brother? Ganun pa man, never mind sa maging itsura mo kasi gusto mo makapagbigay ng specials. Specials ha. So yun yung sinasabi nga mga kapatid. Yung ginagawa natin sa Panginoon is reasonable. Reasonable service. Kaya yung tanong natin, yung ginagawa ba natin yan sa Panginoon? Masasabi mo bang reasonable service yan? Sinabi natin reasonable is, it means achievable. No? Achievable. Maayos. Matanggap-tanggap, kaya-aya. Tama? Kasi ang buhay natin mga Kristyano, hindi po dapat tayo sinatawag na parang sloppy lang.
Bara-bara. Ano? Kasi ang worship natin sa Panginoon, hindi lang dapat bara-bara. Kita natin, bara-bara, entertainment lang yun. Sige, bahala na tayo dyan. Bahala dito, bahala doon. Sige, makasimba lang, okay na. Hindi na bara-bara. Kaya tanong mga kapatid, yung ginagawa ba natin ngayon sa Panginoon, hindi sinagot sa iyo. Ano? So Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2 is a very common passage, pero it means a lot. Ano? It means a lot na. So Romans chapter 12, verse 1 and 2. Verse 1 sabi diyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you will present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. In verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Let's pray. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa inyong salita, sa mga specials namin narinig, sa awitin ng choir, sa presensya po ng bawat isa. Maging mga kapatira po sa nanonood ngayon para live show. Kaya ka po Diyos, pagpalain po ang pagdaan namin ng inyong salita sa oras ito. At patuloy Diyos, kayo po ang magtulong sa amin, pangunahan kami ng banal na Espiritu sa oras ito. Patawad Diyos sa aming mga pagkakasalan na gampanan sa inyong harapan, natin ang dalangin, pangalan na Jesus. Tayo po yung makakaw. Kapatid, kahit nasa live streaming kayo, kahit nasa live stream, kailangan masigurado natin na yung ginagawa natin dyan ngayon sa ating mga tahanan ay reasonable. Katanggap-tanggap, maayos, organisado, sa Panginoon. Kaya nga po inihikayat natin ng bawat isa na kahit tayo po nanonood via live stream lang sa ating service, inihikayat natin na magbihis. Inihikayat natin na mag-ayos. Ano? Inihikayat natin na maligo na. Diba? Siyempre maayos tayo. Kahit nandiyan tayo sa ating mga tahanan, maging maayos at presentable. Una, siyempre, yung panlabas natin yung kaanyuan mga kapatid. Ano? Panlabas na kaanyuan natin. At siyempre, magiging maayos din ang ating paglilikod sa loob ng ating katawin. Ano? Reasonable service. Now, what is reasonable? Ano ba ibig sabihin nito? It means that it is achievable. It means that it is expected. Diba? So, it is God's expectation, mga kapatid, for our lives, and it is what He expects out of His children. Diba? Expected, achievable. Yan po ibig sabihin ng reasonable service. And God is expecting from us as His dear children yung reasonable service. Mga kapatid, hindi tayo nagsaserve sa Panginoon o nag-worship sa Panginoon ngayon ng bara-bara lang. Kung gumagawa tayo sa ating mga trabaho at gusto natin maging maayos yung trabaho natin sa labas, maging maayos yung mga ginagawa natin pang-personal, lalo tigit na dapat natin gawin mga kapatid, yung ginagawa natin sa Panginoon maging achievable. Sapagkat na reasonable service. Tama? Huwag lang tayong basta makasimba lang. Sabi ko nga, mayroon mga makapray lang, makasimba lang. Bali wala yung mga kapatid, hindi po yan ang act of worship. Hindi yan basta, ganun talaga. Kasi lahat pwede gawin yun eh. Pagpunta sa simbahan, sabi ko nga kanina, pagpunta mo ng simbahan, pwede ka nagbasa ng Bible, pwede ka magbigay, pwede ka mag-hello, pwede ka mag-preach, pwede ka mag-active. Pagkatapos, pag umuwi ka, kahit ko live worship na nagato. Bara-bara. See? So yung reasonable service mga kapatid. So ang ating Panginoon, ini-expect po yan sa bawat isa sa atin na yung ginagawa natin ngayon should be reasonable. Ano? Reasonable service. At ito sinasabi sa ating binasa mga kapatid sa Romans chapter 12, that I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you will present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This body, a living sacrifice. This body, a living sacrifice. Kaya una makikita natin mga kapatid yan, unang punto natin dito. Sa ating reasonable service is our living sacrifice. Ano yan? This body is a living sacrifice.
Ano? Sa Philippians chapter 2 verse 14. Philippians chapter 2 verse 14 hanggang 17. Sabi diyan, do all things without murmurings and disputings. See? Ano? Do all things without murmurings and disputings. So may ginagawa tayo ngayon sa Panginoon. We are not here to murmur and dispute to each other. No, kahit po kayo dyan na nagdedel po, nanonood via live stream, we are not to murmur against the Word of God, against the message of the Word of God. Now, do all things without murmurings, things, that ye may be blameless and harmless. Ano? The sons of God, without rebuke, in the midst of a crook and perverse, neither labored in vain. Yeah, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Ano? So we come to God, mga kapatid, diba? We come to God sa pamamagitan na dahil tayo kinakabagan ng Panginoon, dahil sa habag ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Tama? That we need to present this body a living sacrifice. Ano? Hindi lang tayo, mga kapatid, pumupunta dito na wala lang. Kaya nga, dapat ayusin natin din yung sarili natin. Kaya nagbibihis tayo ng angkop, nag-aayos tayo, naliligo tayo, nililinis natin yung katawan natin. No, kahit minsan, hindi ka naman talaga nagpapabango, kahit wala naman talaga dapat aamoy sa'yo. Yung nagpapabango, di ba naman di nagpapabango, naglalagay ka naman ng mga deodorant mo para maging maayos. Gusto mo maging maayos ang iyong sarili, sapagkat yan ay ipipresenta natin sa Panginoon. Natandaan, mga kapatid, as a living sacrifice, we are to bring ourselves to God. We are to bring ourselves to God. Wala po rito yung pwede mo ba ako ipagsimba. Walang ganun, mga kapatid. Ipagsimba mo na lang kami. Narinig ko minsan yung dati. Hindi na muna kami magsisimba. Ipagsimba mo na lang kami, ha? Banggitin mo kami sa mga panalangin mo. No, mga kapatid, sinasabi niyan, we are to bring ourselves to God. Diba? Putting our lives on the altar rather than dead animals. Tapos na yung pag-o-offer ng animals. Ano? Tapos na yung pag-o-offer ng animals. Ginawa na lahat yun ng ating Panginoon sa Kristo. Siya na yung naging lamb for all. Ano? Siya na yung naging once and for all offering para sa ating lahat. Kaya instead na tayo magdadala pa ng hayop ngayon dito sa ating covenant house as a sacrifice for our sins, we need to bring ourselves na mismo, hindi na yung dead animals pa. Tama po? Hindi na yung gano'n. Kasi bakit? Ano po ba yung gusto na ng ating Panginoon? Una, God wants you, your mind, your soul, and your body. Your mind, your soul, and your body. Ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng greatest commandment, love the Lord with all thine heart, with all thine soul, all thy mind. This is the first and what? Greatest commandment. Now, isang katanungan, kapatid, do we love the Lord enough? Diba? Sometimes, mga kapatid, apart from that, sa katotohanan na yun, the first and greatest commandment na binigay sa atin ng Panginoon, sometimes hindi lahat yun ibinibigay natin sa Panginoon. Hindi natin mahal ang Panginoon ng buong puso na gano'n. Sometimes, mahalan natin ang Panginoon with all our body, not with all our soul and mind. Kasi yung nasa isip natin is mga selfish things. Sometimes, mga selfish things. Sometimes, yung gusto ng kaluluwa natin, yung lust. Diba? So, yun yung gusto ng Panginoon. God wants your mind, your soul, and your body. Kaya nga, we are to bring ourselves to God as a living sacrifice. As a living sacrifice, mga kapatid. Ano? Hindi mo pwedeng ipadala na lang natin sa iba. Kaya nga, ang tanong ko lagi sa ating GC, yung may kakayahan, yung ibig at may kakayahan. Yung willing, kasi ito naman ang nakakalungkot talaga. Karamihan naman, willing.
Yun nga lang, dahil sa limitasyon ng masasakyan, walang kakayahan. Kaya unawa mo lubos yan. Oo. Yung iba naman, may sasakyan, pero hindi makatawid ng boundary. Kagaya ng mga nandito mga nakapatira natin sa Marikina, marami tayong kapatira sa Marikina. Pati yung bagong baliklong pa na, hindi yung bago eh. Matanda pa sa akin yun eh. Kung nakikinig sa akin, matanda pa sa akin. Bago luma ko eh. Pagdating ko dito, naabutan ko na yun. Diba? Meron naman, may sasakyan. Pag may sasakyan ka, may kakayanan ka, pupunta ka. Diba? Kasi nasabi nga ng gobyerno, pwede magtipon. Basta limited slot ka. Ulit ko ha, nakakatakot sa palengke. Lalo yung palengke natin dito. Minsan napaka-careless ng mga kargador ko. Walang mask, nakahubad ka. Walang top shirt. Tapos ubo-ubo. Tama? So ang punto ko kapatid, we are to bring ourselves to God. Di ba, putting our lives on the altar rather than dead animals. Kasi ibig ng Panginoon sa ating makita is our mind, our soul, our body. Kaya nga kung may kakayanan tayo makadalo tayo. Oo. Ano? Sabi ko, nawa Panginoon, yung mga ang problema lang nila ay sasakyan, bigyan mo ng sasakyan. Pagkalooban mo na ng sasakyan. Sapagkat yung mga damdamin ng mga to, gusto talaga nila maglingkod sa'yo. Buti pa yung walang sasakyan, gustong pumunta. Yung iba naman wala talagang sasakyan, kaya paglakad, may quarantine pass naman. Yung iba wala quarantine pass. Unawa din natin. Lalo yung sityo nila may unawa natin. Kaya nga, ang sabi ko, yung may kakayanan at willing, hindi talaga kaya. We are to obey our government. Hindi natin bigay. Pero pag sumagay ito pagkakataon mga kapatid, minsan, mas marami kong ganito, mas naniniwala sa gobyerno kaysa sa salita ng Diyos. Tama? Pag sinabi ng gobyerno, salita ng Diyos, pinag-iisipan. Tama? May parang problema doon. Ano? Ang tanong mga kapatid, ang tanong ba, yun ba ay reasonable service act? Ano? Paano pag napunta ka sa isang bansa may pinagbawal lang salita ng Diyos? Kasi susunod ka na lang. Diba? So we have to bring ourselves sa kanyang mga kapatid sa pag-atibig ng Panginoon itong katawan na ito, itong kaluluwa na ito, at itong kaisipan na ito sa Kanya ito. Kaya pag nandito tayo mga kapatid, kung ano yung ginagawa mo sa labas, kung ano yung mga problema natin muna, mga kapatid, talagang ibigay mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, casting all your care upon Him for He careth for you. Imbitasyon at pangako ng Panginoon na kung ikaw ay may nakabigatan sa akin, sabi niya, ibigay mo sa akin sapagkat ang aking burden ay mas magaan. Tama? May kabigatan ng bawat isa sa atin dito, may hinaharap pagkatapos itong COVID na ito, no? Hindi nga matatapos ng COVID na ito. Pagkatapos ito, pagbalik ng unti-unti ng hanap buhay natin. Kaskalit sa banyan, pagbalik ng mga bayarin natin. Isa yan sa magiging kakaharapin natin mga pagsubok na naman. Oo, makatulog ka ng maraming pagkakataon, pero may pagsubok na naman, dami kong bayarin. Pero hindi dapat mawaglit mga kapatid yung pag-sacrifice pa rin natin, pagpipresenta pa rin natin ang sarili natin sa kabila ng mga bayarin na yan. Kasi ako'y naniniwala mga kapatid, at ako'y umaasa na naniniwala nga rin kayo, that my God is bigger than my bills. Amen? My God is bigger than my problems. Tama? Mas malaki ang aking Panginoon dyan. At ako'y naniniwala, at kayo rin ay naniniwala, sa tingin ko, ang Diyos mayaman. Amen. Ano? At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay magpo-provide para sa akin, para sa mga bayarin kong yan. If, sabi ng Panginoon, if you seek God first,
Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, ang dami kong sinabi mga pangangailangan, ano ang aking isusot, ano ang aking kakainin, ano ang aking tatapin, ano ang aking iinumin. Sabi ng salita ng Panginoon doon, bago mo pa sinabi, ano ng Panginoon ng pangangailangan mo? Kaya ito gawin mo, you need to seek God first. And all these things shall be added. So pagdating doon mga kapatid, pinag-usapan na natin doon yung affections natin. Yung sabi na ngayon ng Panginoon sa Colossians, set your affections on things above, not on things on the earth. See? Kaya mga kapatid, hindi pwede maging hadlang yung mga bagay na yan. Yung mga creation na yan, mga bagay na yan, sa pagpresenta natin ng buhay natin sa Panginoon. Sa pagdadala ng ating sarili sa Panginoon. Kasi ang Diyos yung nag-provide niyan. Ang Diyos yung nagbigay niyan. Kung naiintindihan natin yung katayuan natin, ang Diyos lang din na nagbigay niyan. Tagapangalaga lang tayo. Hindi dapat mas maraming oras yan kaysa sa Panginoon. Tutusin, marami na nga oras talaga dyan eh. Sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, o minsan, pati yung para sa pamilya natin, nakukuha na para sa mga bagay. Diba? Kaya mga kapatid, we are to bring ourselves to God, putting our lives on altar rather than dead animals. Ano? Sunod mga kapatid, our lives should be a sacrifice for God and others. Our life should be a sacrifice for God and others. Kagaya po ng ating Panginoon sa puso. Yung kanyang time, yung kanyang talent, yung kanyang treasure. Sinasacrifice niya sa Panginoon. Ano? Kasi sabi ng iba, may naging argument ko. Alam ko, bakit naiisip nila? Ngayon ba dapat pa rin bang magbigay ng tithes ang tao sa kabila ng pandemic? Oo nga, maganda ng tanong dito ah. Dapat pa rin bang magbigay ng tithes ang tao at offer niya sa simbahan sa kabila ng pandemic? Diba? Ako sabi, kung pipilitin ng preacher na ipagbigay, parang harsh na daw yun. Ang dahil, pagdating sa giving, wala pong pilitan. Wala pong pilitan. Pero lahat tayo dito, naunawaan natin lahat na natatanggap natin sa Panginoon natin. Tandaan nyo, prinsipyo ganito, we receive to give. And if you receive, binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon na magbigay. Wala ka natanggap, wala ka may bibigay. You need to give yourself, na. Tama po? Pero inuulit ko po, walang sakit. Walang sakit. Pero remember this, diba? Worship involves giving. Worship involves giving. Tama po? So mas maging makatotohanan tayo sa bagay na yun. Ano? No, our life should be a sacrifice for God and others. Yung time natin mga kapatid. Ano? Balansin natin yung time natin. Kasi sabi ng Proverbs chapter 11 verse 1, ano? Yung pag-unbalance natin mga kapatid ng mga bagay-bagay is an abomination to God. A false balance is an abomination to the Lord. Ano? Napansin ko ito pag ako namili, namamalay ito ako. Mas gusto ko nasa simbahan kasi pag namili ako, tagal ko eh. Natagal ko. Kahit mamili ako, magising ako ng alas 6 ng umaga, pupunta akong palengke, minsan aabutin ako dyan na 6. Alas 6, pero pauwi na ako 6:30. Okay yan, mabilis yun, maaga eh. Pero pag alas 7, tagal mo doon. Tapos, nakaiiwas mo sa, measure mo ng social distancing. Hindi ka makapamili ng maayos. Pagkatapos siya, pupunta ka pa na, kung may kailangan kang bilhin sa grocery, ba, o mga taas na, kaya per ganyan, na wala doon sa palengke. Yun ang matagal, ang haba. No? Ang haba na, mas nakakapagod pa. Mas exposed ka pa sa kapahamakan. Tama? Pero sabi ng gobyerno, kasi essential daw. Essential daw.
Oo nga, essential na. Yung simbahan ba hindi essential? Ako naniniwala ko that church is essential. That if it is essential, dapat yung oras ko, merong kabahagi dito yung oras ko. May oras ako para sa simbahan. May oras ka nga sa kaibigan mo eh. Kahit bawal lumabas, lumalabas ka eh. Diba? Pag tinawagan ng kaibigan, kahit bawal, lumalabas eh. Pero pag sinabing simbahan na tumawag, nag-iisip, sabi ng government, bawal. Kind of balancing stuff. Tama? Kaya minsan, ayaw mong magdamdam, pero yun ang pinakaramdam nila. Hindi nakakalungkot na yung mungkahi, yung mensahe, hindi. At nakakalungkot, binabaliwala yung Panginoon na kinahabagan sila sa nagdaang araw. Tama? Yun yung nakakabahala, yun yung nakakapagabag, yun yung nakakainis. O, terminology ko na, nakakainis. Kinahabagan ka, hinihiyaan ka na ng Panginoon, pinagpala ka na ng Panginoon, pagkatapos yung oras mo, di mo mabigay sa Panginoon. See? Yan ba reasonable? At kakatiran, dahil hindi nga pwede, eh ngayon, naglabas ng pwede. Diba? Mga kapatid, ganito po, gusto ko maging honest sa inyo. Kung may sasabi, oo, nandito si Lois ngayon. Bakit hindi pwede lumabas si Lois? Hindi talaga pwede lumabas si Lois kung mag-isa lang siya. Hindi kasama siya matanda. Saan ka pupunta? Sa simbahan. Ano? Sa simbahan. Basta pwede naman mag-tricycle. Yun nga eh. Maingat o may sarili sa akin. Gusto ko mas maigat ng sarili. Hindi ko sinakay sa motor. Pero may sarili ako sa sakyan, dadalhin ko si Lois dito. Andito si Lois siya. Bakit? Yung labas nga, may nakikita pa akong mga bata. Pag Miyerkules, ang daming bata dyan sa bata. Alam niyo ba yun? Kasi pag Wednesday, bakuna. Ang daming bata, ang daming tao, kahit linggo, ang daming tao, mas matagal lang itinatambay nila dyan, sa simbahan hindi ka exposed. So maging honest mga kapatid, kung may sasakyan kami, andito yung pamilya. Andito sila. Kasi gusto ko maging kabahagi din sila eh. Sa oras ito. Ako'y naniniwala ito ay pagbibigay ng ating Panginoon. Pastor, nilabag mo naman na yung batas. Paano nilabag? Meron nga pwedeng mag-gather ng church. Lalabagin ko kung dinala ko siya doon sa tindahan. Eh, dinala ko nga siya sa simbahan. Tama po. Hindi ko pwede interpret yung batas. Sinusunod ko po yung batas. Siyempre, maging yung talento natin. Tama? Yung mga talento natin, gamitin natin sa Panginoon. May kakayahan ka, may knowledge ka sa isang bagay na gamitin natin. Lalo ngayon, kailangan natin ng mga katalinuhan ng mga magaling sa computer. Kasi mas mapaganda natin yung ating presentasyon. Gamitin natin sa Panginoon. May kakayahan ka sa pagpapaawit, may kakayahan ka umawit, may kakayahan ka mag-ayos sa mga bagay-bagay, may kakayahan ka mag-linis, mag-organize, pagkamit natin sa Panginoon. Hindi na yung mundo nakikinabang. Ipagamit natin sa Panginoon. Ipagamit natin sa Panginoon. And siyempre, kung ito yung treasures natin, ipagamit natin sa Panginoon. Sa lahat ng matatanggap namin yung mga lagi namin inaalala, ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya may part ang Panginoon dito. Hindi pwedeng wala. Diba? Kasi ini-enable tayo ng Panginoon dito sa bagay na to para makapagbigay tayo. Ang dami po yung mga kapatid. Lahat ng Kristiyano gustong magbigay. Naniniwala yan? Totoo yan. Wala pong duda. Lahat po ng Kristiyano gusto magbigay. Pero yung iba po, wala po kasi talagang kakaya magbigay. Pero alam niyo, hindi po ako naniniwala na lahat walang kakaya magbigay. Magsimula ka sa mali.
May kakilala ko, nagsimula po sa maliit mga kapatid. Nagsimula po siya, sabi niya, natutuwa siya, pinalikan niya yung ating record book, yung notebook natin. Sabi niya, ito yung, matagal na to sabi niya, hindi pa ako nagtratrabaho nito Hindi pa ako sumasahod nito. 5 pesos, 10 pesos. Doon sa mga maliliit na bagay na natanggap niya, binibigay niya para sa Panginoon. Natuwa siya na pinalikan niya. Hanggang ngayon nakita niya, iba na pala yung laki yan. Kasi ba, sabi ko nga, ito yung prinsipyo. Na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maliit, pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon sa malaki. Tama? Gusto mong pagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maliit, sa malaki, maging katiwa-tiwala tayo sa maliit. Tama? Kaya nga mga kapatid, halimbawa kung gusto mo talaga magbigay sa Panginoon, walang pumipigil sa'yo at wala rin pumipilit sa'yo. Tandaan niyo po yan, walang pumipigil sa'yo, walang pumipilit sa'yo. Eh, pastor, ano yung ginagawa mo? Nagtuturo lang ako. Itinuturo ko lang yung katotohanan na lahat ng meron tayo, hindi sa atin. Sa Panginoon. Bakit nasa atin? Ang sabi ng Bible, tayo tinawag ng mga stewards. Dahil nasa stewards, we must be a good steward. Tama? Kaya our life should be a sacrifice for God and others. No? Siyempre, unang bagay na makita natin sa reasonable service, is yung sarili is a living sacrifice. Do all things, mga kapatid, do all things without murmurings and disputings. Sabi ng Philippians, upang walang maging kapintasan at hindi tayo maging kasakitan sa lahat, sapagkat tayo mga anak ng Diyos at hindi tayo magkaroon ng kapintasan sa labas. Hindi rin dapat tayo namimintas ng iba nating kapatiran ngayon dito. Lahat tayo dito may mga flaws. Ang simbahan natin, ang mga miyembro dito, hindi perfecto. Walang perfecto dito. Walang perfectong miyembro ng simbahan dito. Tanging perfecto ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon. Ay magpasalamat sa bagay na yun. Pangalawa nga kapatid, nasabi niya, verse 12 pa rin, chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the graces of God, that you have present your bodies a living sacrifice. Pangalawa dyan mga kapatid is holy. Holy. Holiness. Kabanalan. See? So kasama po sa reasonable service natin, o achievable service natin, is yung kabanalan. So when we present ourselves to God, we bring ourselves to God, yung sacrifice natin sa sarili natin, anong meron sa sarili natin? Holiness. Kabanalan na kapatid. Ano po yun? Parang kabanalan? Ano po yung description o meaning ng holy? Separated. Separated. Iba po yung ginagawa natin sa ginagawa ng wala sa Panginoon. Tayong mga nasa Panginoon, ginagawa natin na wala sa Panginoon. Tama? Tayong mga nasa Panginoon, iba po yung prioridad natin sa prioridad na wala sa Panginoon. Tandaan niyo po ito. Ang priority po ng nasa Panginoon, wala sa Panginoon, wala pong iba yan. Ganito lang po yan. Magtrabaho, gumising ng umaga, magtrabaho, kumita ng pera, magbayad ng utang, kumain, matulog, magtrabaho, kumita ng pera, magbayad ng utang. Ganun lang. Yan lang ang buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Pero tayo mga tao nasa Panginoon, mga kapatid, ang buhay natin hindi po pwedeng walang pagkakaiba sa kanila. Sapagkat tayo mga kapatid, nabubuhay tayo sapagkat tayo kinahabagan ng Panginoon at binagbiyayaan ng Panginoon. At ginagamit natin ngayon ang ating buhay ngayon para ibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yan ang sinabi ko na salita ng Diyos. Our body is not our own body. It is not our own already because it is now God's property. So we need to use our body to glorify Him. Sa papaanong paraan? By holy living. Separated lifestyle.
May mga katrabaho po tayo dyan, mga tagapakinig namin dyan, lahat po tayo dito. May mga katrabaho po tayo dyan, may mga business partners po tayo dyan, may mga kaklase po tayo dyan, may mga kaibigan po tayo dyan. Are you really sure ikaw ang nag-ahatak sa kanila o ikaw ang nag-ahatak nila? Ikaw ba ay naiiba sa kanila o hindi? Let's be honest, kapatid. Hindi mo may tatago yan. Baka pagbukas natin ng refrigerator natin, may alak tayo sa ref. Ikaw, isa ka ba sa natutuwa dahil nailip na ang liquor ban? Ba? Pwede na pala. Ang tanong ko kapatid, yung mga katrabaho mo, yung mga kagrupo mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, nahahatak mo ba? Nababahagyan mo ba ng salita ng Diyos? Baka hindi. Baka ikaw ang nabahagian. May kilala akong mananampalataya. Pumasok sa isang business, pinaalalahanan niya yung mga baka naman kapatid, kayo mahatak niyo. Ay hindi. Sinisimulan ko mga siran. Ano nangyari? Napahamak. Ang ganda daw, sinisimulan siran. Sila pala nasiran. Kaya ngayon, kahit linggo, kung saan-saan natatagpuan. Nasiran pala. Hindi holy living yun. Kasi sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. You know? Now, holy living mga kapatid, ang tanong, posible ba ito? Mas posible ba na ang tao mamuhay ng holy living? The answer is yes. It is possible with God's help. Yan ang sagot yan. It is possible with God's help. Ano? In 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Diba? God is able to make all grace abound toward you. So, posible kapatid na magkaroon po tayo ng holy living with God's help. Ang Diyos po nag-o-offer po, ang kanyang pagbibiyaya ay sapat, ang kanyang pagbibiyaya ay eksakto para sa atin. Para mamuhay tayo ng hiwalay sa gawain ng iba. Tandaan niyo, sabi ng salita ng Diyos, is making friends with the world is enmity with God. Paano ka nakikipagkaibigan sa mundo? If you love the world and the things of this world, yan po ang pakikipagkaibigan sa mundo. Grabe talaga, Sabi, pag kaibigan na nagtatawag, walang dalawang salita. Pag simbahan na nagtatawag, ang daming sinasabi. Pag ang Diyos na nagtatawag, ang daming sinasabi. Sabi ng Panginoon, ganito po, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow. Yung mga tupa ng Panginoon, kapag narinig ang tinig ng Panginoon, naririnig ang tinig ng Panginoon, at kapag narinig ang tinig ng Panginoon, ang response, sumusunod. Baka hindi tupa. Baka kambing. Tama? Kasi ang kambing sumusuwag. Nanunuwag yan. Paano mo sabi nanunuwag? Yung mga turo na naririnig, nag-o-oppose. Tama? Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa mga lumalabas sa bibig natin ngayon. Kasi ang sabi ni James, mula dyan sa dila na yan, parang yung waterfalls, dalawang lumalabas dyan. Pwede cursing or blessing. Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi normal yun. Kasi wala naman tayong makikitang waterfalls
na bumabagsak yan, magkaiba lasa. Meron na kayo natin mga ganun. Ako nakain mineral water. Yun talaga mineral. Kasi ang gamit ng mga filter doon talaga, yung mga bato talaga, ang galing sa sabuyo. At masarap yung tubig ng mineral water. Pero wala ko na inuman na ganun, na yung kabila mapait, yung kabila matamis. Ay, ibig sabihin kapatid, minsan ang nangyayari, no, may mga pagkakataon, may kahit mananampalataya ganito, pag nakaharap ang ganda ng salita, pag talikod mo, iba na salita. So let's be careful for that, mga kapatid. It is part also of holy living, a separated life, kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Maging maingat tayo. Mga kapatid, nanonood kayo, kung nanonood kayo dyan, nanonood na meron kung ganyang klaseng dila, mag-ingat tayo. Alam niyo, ahas? Yes. Puso, di ba? Traitor. Hihiwa na rin. Pwede nga hindi magsabay eh. Ngayon ang kanilang pang-amoy. Pero kaalinsunod ng dila niya doon, yung pang-amoy niya ngayon, nandun din yung pag-uugali ng traitor. Diba? See? Kaya magkaroon tayo mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos yun, no? We need to present our bodies a living sacrifice. Anong meron sa living sacrifice nito? Holiness, kabanalan, separated from this worldly system, separated from this worldly lust, separated tayo sa gawain ng mga tao nandiyan ngayon. See? Separated tayo. Ngayon, posible ba? Yes, it is possible with God's help because God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. See? Yan po una, diba? Una is, we are to present our body as a living sacrifice na mayroong holiness, kabanalan, and syempre, pangatlo dyan may kinalarin, acceptable living. Ano dyan? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Acceptable unto God. Meaning, mga kapatid, acceptable living. Tawag tanong po kapatid, yung pamamaramba ng pamumuhay natin ngayon, is it acceptable? Diba? Are we living in God's way? Are we living in God's way? Ikaw makakasagot niyan. Diba? Are we loving God's way? Diba? Namumuhay ba tayo sa pamamaraan ng Panginoon? Mahal ba natin yung pamamaraan ng Panginoon? Diba? At nabubuhay ba tayo ayon sa salita ng Panginoon? Ano po, sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Matthew, that man shall not live by bread alone, but by every word that cometh, that proceedeth out of the mouth of God. Kaya po bilang isang mananampalataya sa atin na naglilingkod sa Panginoon at may relasyon sa Panginoon, naniligtas sa biyaya ng Panginoon at kinahabagan at biniyayaan ng Panginoon, hindi tayo mabubuhay without the Word of God. Our days will not be completed without the Word of God. Our lives will not be completed without the Word of God. Kaya check natin maigi sarili natin kung okay lang ba sa atin na hindi tayo nakakabasa, nakakakita, nakakasiyasat ng salita ng Diyos, kung okay lang. Kasi baka hindi na tayo nabubuhay according to the Word of God. Tandaan nyo, sabi ng salita ng Diyos, diba? Hindi lang sa tinapay, hindi lang sa mga pagkain, hindi lang sa mga kung anong meron sa paligid natin yan tayo nabubuhay, but by every word. Because it is the bread of life. Salita ng Panginoon. Namumuhay tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Na sinusunod ang prinsipyo ng Panginoon. Na sinusunod ang pamantayan ng Panginoon. Na sinusunod ang standard ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, unahin natin ang Diyos. We need to put above all things ang ating Panginoon.
Ano? If we're going to set our priorities, mga kapatid, ilagay mo sa number 1, ilagay mo sa top priority mo ang Panginoon. Ang tanong ko, kapatid, lahat ba tayo dito may priority list? Kung meron ka priority list, kapatid, lalo sa inyo mga nakikinig dyan na may mga trabaho, business, nag-aaral, o lahat man ng ginagawa mo, sa iyong priority list, nasaan ang Panginoon? I-check natin, baka hindi pa natin nakikita ulit. Kasi kasama sa prayer list natin dito. Isama po natin sa kaabalahan natin ang maraming bagay. Abala tayo sa maraming bagay dyan, mga babayarin. Pero remember this, kapatid. Marami rin po tayong dapat na gawin para sa Panginoon. See? Marami tayong dapat gawin para sa Panginoon. Kaya tanong, kapatid, are we living in God's way? Is our life acceptable to God? Is it reasonable? Ito po, pag sinabing reasonable, achievable, and that is what our God expecting to His dear children sa atin. And na-expect ng Panginoon na yung pamumuhay natin ngayon is reasonable. Kasi nagbigay na siya ng guidelines sa atin. And what we need to do, mga kapatid, is to live by His Word, and love His way, and His godly way, mga kapatid. Ano, kaya nga sa priorities natin sa buhay natin, ilagay natin sa top priority natin ng Panginoon. Sometimes, no, marami po sa atin nagtatanong, ano bang kalooban ng Panginoon sa akin? Para malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa atin, let's read the Word of God, let's talk to God. That's all, folks. Hindi mo kailangan magbasa ng horoscope. Hindi mo dapat mag-consult sa Feng Shui. Hinahanting na yung mga Feng Shui expert ngayon. Ang sabi nila, ang ganda ng pasok ng 2020. Ang dami nagsara na establishment. Patunay, mga kapatid, walang makapagsasabi ng kinabukasan. Yes. Amen. Walang taong makapagsasabi ng kinabukasan, walang taong nakakaalam na higit pa sa alam ng Panginoon. Yes. Ano? Wala nakatitiyak ng kinabukasan. Tanging ang Panginoon ang nakatiyak ng kinabukasan. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Yes. So, paano tayo dapat mabuhay? Live one day at a time. Ano? Sabi naman ng iba, totoo na hirap darat daw ngayon. Nabasa ko rin ito eh. Totoong hirap darat kasi nga ang tao, nagtatago, lalabas sa pagkukuha ng pagkain. Tama? Parang buti ka akong naniwala ko. Diba? Hirap darat talaga ngayon kasi tayo mga tao para daw daga eh. Tatago lang, nakatago, pagkakain na, kukuha ng pagkain, lalabas. Tapos tatago ulit. Tapos, pag may bantay, tatakbo. Pag may pusa. Diba? Nakita natin, diba? Convincing na, no? Pero mali pa rin yung buksoy. Diba? Wala na kami niya. Instead of asking sa mga bagay na yan, why don't we try to ask God? Consult our God. Huwag tayong mag-consult sa expert. Let's consult our God. Diba? Let's seek the counsel of our God. Yes. Diba? Gusto mo may plano kang magsimula ng business, may plano kang magsimula ng trabaho, may plano kang mag-aral, lahat ng plano, may plano ka na mag-asawa, may plano ka na mag-anak, mga kapatid. Lahat ay konsulta natin sa Panginoon. Kasi in the multitude of counsel, there is what? Safe. Yes. There is safe. Sabi ng Proverbs. At sabi ng Proverbs 3:5, very applicable sa lahat ng lifestyle natin. That we need to trust in the Lord with all thine heart Amen. and lean not unto thine own understanding. Hindi sa sarili natin pangunawa. In all thy ways, acknowledge Him, for He shall direct thy path. Yung crooked ways natin, yung mga lubak-lubak na tayong daanan, mga kapatid, if we acknowledge God sa bagay na yan, ang Diyos magbibigay ng mas magandang daanan para sa atin. Tama po?
Kaya nga kung tayo lang, mga kapatid, kung namumuhay lang tayo para sa sarili natin, unreasonable yan. But if we are living an acceptable living, yung may kabanalan, mga kapatid, at ayon po sa pamamaraan ng ating Panginoon at mahal natin ang pamamaraan ng Panginoon, and we're living according to the Word of God, mga kapatid, that is one of the acceptable living for God. Katanggap-tanggap yun. Oo. Tandaan niyo mga kapatid, kahit hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng tao, we are not here to please other people. We are here to please our God. We are saved to serve. We are not saved to be served. Tandaan niyo, sabi ng Panginoon, before they hated you, they hated me first. Hindi tayo dapat mag-expect that the world will accept us. Kasi, from the start, tinanggi nila ang Diyos natin, tayo naglilingkod sa Diyos, tatanggihan din nila tayo. Kaya huwag tayo magulat if the world reject us. Kasi our God, the Word of God, may reject you. See? Yan po ang acceptable living. And lastly, mga kapatid, is yung title natin, reasonable service. Tandaan niyo po, God is expecting this every day. Reasonable service. No? Expected every day. And it is our guide for living. It is our guide for living. And it is our motive. See? A reasonable service. No? Na para sa ating pagtatapos, mga kapatid, isang katanungan lang. Is your life acceptable to God? Is your life acceptable to God? Diba? How would you rate yourself on a scale of 1 to 10? With 10 being acceptable according to God's standard, not man's. Ano? Yun ang tanong eh. Yung buhay ba natin ngayon acceptable? Yung ginagawa ba natin ngayon reasonable? Kung i-rate natin 1 to 10, ilan yan? Pag 10 nilagay mo, yan yung acceptable sa according to God's Word, not according to man. Tandaan niyo mga kapatid, ang lahat ng standard natin, ang guide natin for living mga kapatid, at ang na-expect sa atin ng Panginoon, walang iba, kundi ito kanyang reasonable word para sa ating reasonable life and reasonable service. Ano? Hindi kailangan ng Panginoon makipag-dialogue tayo sa Kanya. Kailangan natin mga kapatid, sumunod tayo sa Kanya. Amen? Sumunod tayo sa Kanya. Kasi mas pag nakikipag-argumento pa tayo sa Panginoon, para mas magaling tayo sa Panginoon. Tama? Huwag na tayong pumalag sa Panginoon. Ano? Kasi inilatag niya lahat para sa atin. Ang ibig niya lang maging maayos tayo. Pero ginagawa ng tao, ginugulo niya yung sarili niya. Tama po? Na reasonable service. Ay, ito manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan nito. Maraming salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin at pangunawa na pinagkalog sa amin. Manahin ko po, Diyos, patuloy niyo kami pangnakan. Patuloy niyo kami patnubayan, Panginoon, gabayan sa lahat ng oras. Maging acceptable po ang aming pamumuhay sa iyo, Panginoon. Maging matapat kami. Matutunan namin na kami po'y kumonsulta sa iyong salita. Matutunan namin kami po'y mamuhay ayon sa iyong salita, Panginoon, ayon sa iyong pamamaraan. At matutunan namin, Panginoon, magampanan sa aming buhay na mahalin lahat ng iyong prinsipyo at pamamaraan. O Diyos, dalahin ko po sa pagkakataon ito. Mga kapatiran ko sa pagkakataon namin ito na kung saan ay may pinagdadaanan po. May mga hamon, may mga pagsubok, may mga sitwasyon sa kanilang spiritual na katayuan, sa kanilang spiritual na kondisyon, na kung saan ay nagkakaroon po ngayon ng pagre-rebelde. O Diyos, dalahin ko po. Ikaw po magbigay ng pagtutuwid sa kanila. Ikaw po magbigay ng palilingap sa kanila. Sa mga kapatiran na po nananatiling matatag, Panginoon, patuloy mo pa rin patatagin sila. Sa mga kapatiran po na nagkakaroon po ngayon ng hamon at pressure sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa kanilang posisyon, dalahin ko, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang kaisipan. O Diyos, patuloy na ikaw po magsaayos ang aming mga buhay
sa araw-araw at naging katanggap-tanggap kami sa aming pag-aalay ng aming sarili sa iyo sa araw-araw. Diyos, maraming salamat. Patawarin mo kami sa aming mga pagsalagsa, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga maling desisyon na nagagawa sa amin. At yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.